Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay nagpahayag ng ikatlong pagkakakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, para lang sa kanyang mga alagad. Kasi nagpakita rin si Jesus sa kanyang 72 disciples. Nagpakita rin si Jesus sa mga kababaihan. Ito ay pangatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. So yung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay alin? Noong linggo mismo ng muling pagkabuhay. Wala si Tomas. Yung ikadawang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay yung pangalawang linggo ng pagkabuhay. Naroon na si Tomas. At ngayon naman, ito yung kantong pagkakakita ni Jesus. Hindi lang ang binanggit dito kung ilang araw pagkatapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Pero maliwanag na dito ipinamaninimalay yung ikatlong pagkakakita ni Jesus sa kanyang mga alagad bilang muling nabuhay. So, pinag-uusapan namin dito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito yung kaganapan ng pangako ng Diyos. Dito higit na nagkakaroon ng kahalagahan ng mga salitang ibinahagi ni Jesus na siya ay muling nabuhay. Ito rin yung dahilan kung bakit tayo ngayon ay narito ngayon sa simbahan na ito at inudulog natin si Miguel sa harapan ng Diyos. At naniniwala na si Miguel ay muling mabubuhay sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Yun yung sentro ng ating pananampalataya. Yun ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tusin, hindi lamang ito nakasalalay sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit yung buhay na inilalagi natin sa daigdig na ito ay nawaing magabayan tayo sa paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya di mo bahagi din ng ating kalinangan na makita natin na nagkakaroon ng bigat yung buhay natin pagkatapos ng kamatayan dahil sa ito ay naging bahagi mismo ng buhay natin habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. So, dapat po ay tayong ginagabayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa mundo habang tayo ay naglalakbay na tungo sa kaharian ng Diyos. Hanggang sa panahon na kunin na tayo ng Diyos. Hanggang sa panahon na alin, tayo ay mamatay sa daigdig na ito. Nawa yung pamatayan natin na alin na tayo ay para sa buhay kasama ang Diyos. Kaya dito, sana din po makita natin na sabi nga una natin kalimutan, tayo kapag tayo namatay saan tayo pupunta tayo muna sa ating Diyos. Yung sabihin, pupunta tayo sa langit kasi naroon sa Jesus. Kaya di po dapat yung buhay natin sa daigdig na ito ay dapat ay huwag natin kinakalimutan na dawa ay makatagpo natin sa Jesus. Lalong-lalo na sa banal na pagdiriwang ng misa.
Kaya po, nawa po ay palagi tayo ng sisimba pag-araw ng linggo. Bakit? Kasi hindi ng langit. Paano maniniwala sa atin ang Diyos na gusto natin makasama ang Diyos? Kung habang tayo ay narito sa daigdig na ito, ay hindi man lamang natin kinakatagpo ang Diyos sa banal na Eucharistia. At ito ang dinunog natin